Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamping langit. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikita ang anak ng tao na pumaparito bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, tunay ngang walang makakatakas sa mga hirap at pagdurusang kaakibat sa buhay. Bawat isang tao may kanya-kanyang pasanin o krus na dinadala. Maging bata ka man o matanda, mayaman o mahirap, ordinaryong tao ka man, negosyante o profesional, matalino ka man o mangmang, lahat tayo magdadaan sa hamon ng buhay. May mga pagsubok na magaan, yung iba mabigat, na minsan parang hindi na natin kayang dalhin. At yung iba, susubukin talaga kung gaano katatag ang ating pananampalataya. Sa atin pong ebanghelyo sa araw na ito, ay malinaw na ipinahayag ng ating mahal na poong Jesus Nazareno na nakauna na siyang nakaranas ng mga hamong ito sa buhay. Kung ibig ninumang sumunod sa Kanya, limutin ang sarili,
pasanin ang krus at sumunod sa Kanya. Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay naman ng kaniyang buhay alang-alang sa Diyos ay magkakamit nito. Kung pagminilayan po nating mabuti, ito mismo ang naging buhay ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Una, sumunod siya sa lahat ng ipinag-uutos ng Diyos Ama. Ikalawa, nilimot niya ang kaniyang sarili. Ikatlo, pagmasdan po ninyo ang ating altar. Pagmasdan po ninyo ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Pasan-pasan niya ang krus ng ating karumihan, ang krus ng ating kasalanan, at ang krus ng ating pagkamakasarili. Ikaapat, hindi lang basta nagpasa ng krus ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Sinunod niya ang kalooban ng Diyos Ama hanggang sarili niyang kamatayan sa krus. Kaya nga po kung babalikan natin ang kaniyang naging buhay, hindi ito naging madali kahit siya ay totoong Diyos. Kinapuutan siya ng mga Hudyo at ng mga Pariseyo. Inusig siya ng napakaraming tao. Pinaratangan siya ng maling akusasyon. Pinahirapan siya hanggang bumalwak sa kanya ang kaniyang sariling tubig at dugo. Sinaktan siya ng mga hampas ng mga taong mapagsamantala. Hindi isang payapang buhay ang naging karanasan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno noong pumasok siya sa kasaysayan ng tao. Nakipamuhay siya sa ating mga paghihirap. Uulitin ko po, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno nakipamuhay sa ating mga paghihirap. Sinuot niya ang damit ng ating pagdurusa. Hindi siya natakot na maranasan ang bawat kirot at hapdi na dulot ng ating pagiging ganid at sakim. Kaya pinapaalalahanan tayo na maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong susuko. Ialay natin ang lahat ng ating mga paghihirap sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Makakaasa tayo na ang bawat nating paghihirap ay susuklian ng kaginhawahan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Batid niya ang ating mga ginagawang pagtitiis. Alam ng Diyos ang ating pinagdaraanan. Alam niya ang ating iniisip. Alam niya ang bawat natin sakripisyo. Kaya nga po hindi masasayang ang bawat nating tiisin sa buhay, basta't alam natin na malinis ang ating puso at intensyon. Ang buong buhay ng ating Panginoong Hesus ay inialay niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Ipinakita niya na ang kaniyang buong buhay ay nakalaan lamang sa paghahari ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tinatawag din tayo ng Diyos upang mabuhay ng may pagmamahal at tunay na pagsunod sa kaniyang kalooban.
Inaanyayahan po tayong ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit at mabubuting gawa para sa ating kapwa. Kaya nga po sa tuwing tayo ay nagsisimba at nagdarasal sa tahanan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, at sa tuwing pinagmamasdan natin ang kaniyang banal na imahe, naway lumakas ang ating loob na huwag agad tayong susuko sa iba't ibang hamon ng buhay. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa anumang pagsubok ang ating kinahaharap. Kung napagtagumpayan ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno ang lahat, makakaasa po tayo na hindi niya tayo iiwan sa labang ito ng buhay at sa tunay na traslasyon ng ating mga sariling buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.